Our world is full of wonders. Some we create, and others we destroy. But why do we value what humanity can make over what nature gives freely? Have we strayed so far from our sense of wonder that we could knowingly devastate the greatest wonders of all? Immensely vast, the ocean seems endless, both in its depth and its generosity. Woven through the food we eat and air we breathe, the common thread of what sustains us is always the sea. But blinded by our selfishness, we have pushed past its limits and exploited the ocean out of greed. Now, faced with its decline, we have a choice. Reignite all for all we've taken for granted, or forever wonder what our ignorance has cost. This World Oceans Day, join us as we spark new appreciation for the ocean and call on decision makers to honor the ocean's wonder when determining its fate. Because the ocean is our world's greatest wonder. It's time we treat it that way. Gandang Ayan. gabi po. Gandang gabi sa lahat. Hi, Berta. Hello, Ma'am Kai. At Magandang gabi rin po sa ating lahat. May mga kasama po tayong mga PO leaders or people organization leaders po sa iba't ibang panig ng Pilipinas kasi hindi lang po sila kami po ni Ma'am Kai ay nandito sa Luzon at yung mga kasama po natin ngayon ay nasa Visayas. Medyo nag-freeze lang po si Ma'am Kai, pero ayun po, etong episode po natin ngayon sa Senior City Kwentuhan ay in celebration po ng World Ocean Day. Ayan. Kasi ang tema po for this year ay Sustaining What Sustains Us. Ma'am Kai, sabihan mo lang ako pagka nandiyan ka na ulit, ha? Ayan, and for this episode po, nasa episode 22 na tayo and in partnership po ito sa ating iba't ibang partners at simultaneously naka-live din po tayo sa kanilang mga Facebook pages. Po ang senior sa panahon ng COVID, yung kasama rin po natin ay ang SISO o ang LAPIS, at ang INAD Philippines, and of course po ang Philippine Rural Reconstruction Movement o PRRM. yan, I'm back, Berna. Yes, ayan. Yan. At ang atin pong episode ngayong gabi, episode 22 po ng Senior City Kwentuhan, ay ang World Ocean Day. Sustaining what sustains us. Binubuhay natin ang nagbubuhay sa atin, parang gano'n. At sa episode po na ito, marami po tayong mga panauhin, mga kaibigan na makakasama natin at maririnig natin yung mga kwento nila. Isa-isahin po natin silang magpakilala. Tatawagin ko po sila. Unahin po natin sa lalawigan. Dalawang lalawigan po tayo ngayon, isang Negros Occidental at isa sa Eastern Samar. Tawagin ko po muna yung sa Eastern Samar. Pakilala po kayo, Atelita at Nong Pedro. Ako po si Pedro Colombiano, PO President ng Maslog Coconut Farmers and Fisher Folks Organization, Barangay Maslog, Lawaan, Eastern Samar. Ako rin po, si Lolita Kanyeda Catalogo, member ng Maslog Coco Farmers and Fisher Folks Association ng Maslog, Lawaan, Eastern Samar. Yan, taga Lawaan, Eastern Samar po, si Atelita at si Nong Pedro. Mangingisda, magninyog. Yan. Tawagin naman po natin ngayon si Ate Delia, Ate Betty. Hello po. Ako po si Delia Quintos from Taguig, Lawaan, Eastern Samar. Ako po ang acting president ng Taguig Farmers and Fisher Folk Association. Hello po, ako po si Betty Casuruman, treasurer ng asosasyon namin, Taguig Farmers and Fisher Folk Association.
nakatira po sa Barangay Tagaytay-Lawan, Eastern Samar po. Yan. Thank you, Ate Delia, Ate Betty. From Lawaan din po sila, Eastern Samar. Punta naman tayo sa ibang bayan. Kayo, Marino, magpakilala kayo? Ma'am, si Marino po ito. President ng Santo Niño Fishers and Aqua Workers Association ng Barangay Santo Niño, Pinapundan, Samar. Yung mga kasama mo, Marino, pakilala ba sila? Ako si Alfredo Algo. Dito sa Barangay Santo Niño, Pinapundan, Samar. Sige. Sila naman po ay galing sa, nasa Kinapundan sa ngayon, ano? Isa po ulit bayan sa Eastern Samar. Sunod kong tawagin. Lipat tayo ng kabilang probinsya sa Negros Occidental. Tay Edwin? Si Tay Edwin, Eduardo Espinosa, presidente ng NOFSPA, Negros Occidental Federation of Small Fisher Folk Association. Ay, kayo din po, Tay Edwin, ay founding leader ng Panigka. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ang Panigka po ay Panay Negros Guimaras Crab Alliance. yun. Yes. Okay. Tapos, isa pa po natin kasama ngayon, si Edwin. Edwin, pakilala ka. Hi, Edwin. Si Edwin po ay nasa Bacolod rin. Ano, Edwin? Office. Nasa office ko ngayon eh. Okay. Yes. Sige. Kwento-kwento lang po tayo. Pakinggan natin ang kwento ng bawat isa. Sige po. Simulan po natin sa ano ba ang inyong mga pangunahing gawain o proyekto ngayon sa inyong mga bayan-bayan? Halimbawa po yung sa mangrove sa Eastern Samar at yung kinatay Edwin sa Negros, ikukwento din niya. Sino pong magsisimula? Dito naman sa amin, ma'am, sa Maslog. Sige po. Kami lang muna. Sa ngayon, ma'am, yung ongoing namin na project ngayon sa aming section, yung ecotourism sa mangrove kami. Ngayon, ang ginagawa namin ngayon, gumagawa kami ng floating cottage. Yun ang ginagawa namin at saka at the same time, dahil yung namin, 4 yun. Yung project namin ngayon. CR doon sa mangrove, at saka doon sa may nursery namin. At saka floating cottage. Yun ang ginagawa namin sa ngayon. Okay, thank you at ng Pedro. So, ecotourism ngayon sa inyo na nasa Bakawanan. Yes, sir. Ayan. And ilang taon na po ba o buwan nyo na po bang dinevelop po itong ecotourism po na ito sa Bakawan? More than 1 year na, ma'am. Kaya lang, ngayon lang kami nag-umpisa. Pagdating ng budget namin para sa ecotourism, diyan din kami nagsimula gumawa ng floating cottage. At saka yung CR doon sa site, sa may nursery. Ayan. Thank you po. Kay Pedro mula sa Maslog Fishers and Cocoa Farmers Organization po sa Maslog, Eastern Samar. Ayan. So may ecotourism po tayo sa Lawaan. Ano naman po sa Kinapundan. Opo. Ay, Kinapundan. Opo. Tama. Sa amin naman po, ma'am, sa Barangay Santo Niño, ay ang gawin ko po yung yung livelihood na production. Pero maliban dyan, mangrove na naman namin ay patuloy pa rin yung pagtanim namin kasi hindi pa namin natatapos yung pagtatanim namin ng mga mangrove species. Kaya yun, patuloy pa rin. At ang naman, sa bangot production, ay hindi na po namin stages ang hindi pa para sa finger range, hindi pa release. Pinaantay pa natin ang mga evolution. Siguro sa ngayon yun ang
may re-report, masasabi. At follow up ko lang kay Marino. Anong fingerlings, Marino? Sa bangus po, ma'am. Bangus. Kasi Okay. yung livelihood namin, nakatoto kami sa bangus production. Okay. Medyo nagka-problema, ma'am, kasi dahilan po sa yung San Juanico na parang nagmahal yung feed. So naapektahan kayo dun sa San Juanico na, ano to, yung tulay? Yes po, ma'am. Oo. Okay. Tutuloy natin yan. Balik tayo sa lawaan, yung kina Ate Delia. Nagkukwento kayo kanina din yung sa mga pagatpat ninyo po. Okay. Yes po, yung namin po, nag-unlak kami ng pagatpat, marami ang tumubo. Kaya lang, nung ilipat namin sa potting bag, doon na nag-umpisa na magkandamatay. Siguro ayaw talaga ng transfer sila. Ang gusto siguro yung direct sila. Pagka sa ating bag, yung mga diretso na para hindi sila magalaw-galaw. Oo. At kanyo naman kanina, marami namang seedlings na pwede pang itanim. Maraming pagatpat dito sa amin. Maraming pagatpat. Oo. Yung pagatpat po ay isang uri ng mangrove, ng bakawan. Opo. Yes po. Okay. Yung fish coral, locally known as bunuan, meron po kami. Fish coral, so parang fish pond po siya? Fish net. Fish net. Opo. Na nasa dagat po, ganon. Opo, nasa dagat. Yan. Thank you po. So, yan yung sa Eastern Samar po na mga ilan nilang proyekto. May ecotour, may mangrove refo, may mga livelihood na sa ngayon ay naapektuhan ng ilang mga problema, mga sagka, pero ipagpapatuloy pa rin naman. Sa sa Negros naman, pakinggan natin si Tay Edwin kung anong ating mga gawain ngayon dyan. Ang daming ginagawa niyan si Tay Edwin eh. Parang alam niyo po. Sa totoo lang po hindi pa tayo naka-umpisa kasi alam niyo naman yung Bacolod, ang Negros Occidental, especially yung Bacolod is a commercial area. So ibig sabihin pag sinabing commercial area, maraming mga bagay na kasi maraming barko dito. Yung yung daungan namin is parang masabi ko bang napaka-toxic na yata. Kasi yun ang yun naman talaga ang realidad eh. But last 2 weeks siguro, pinasurvey namin si ilalim ng mga diver namin dito, yung harap ng Bacolod o Negros Occidental, marami pong basura sa ilalim ng dagat. Dahil doon na kami, na alerto Kasi marami ng mga seals, mga yung similya ng isda na dahil doon sa basura, sa ilalim ng dagat. So, noong last March, nandoon kami sa Manila, nakatin po ako sa itong Philippine Law Economy. At isa sa mga na-discuss doon is itong life below water. Ano pong ibig sabihin nito? Pag sinabing life below water, ibig sabihin, we are in danger na ngayon sa ating mga ilalim ng dagat, lalo sa isda, at saka sa mga seal. So may 7 dito, nakalagay dito, sasabihin ko na reduce marine pollution, reduce ocean acidification, regulate fisheries, protect and restore ecosystem, conserve coastal and marine areas, end subsidies that contributes to overfishing, and increase economic benefits from sustainable use of marine resources. Ibig sabihin, itong 7 pinaka-importante na dapat iprograma ng gobyerno, ito dapat ang natin. I-push ng gobyerno, dapat tutukan ito. So, isa sa nga nakita namin dito,
itong programa na Life Below Water, dapat bigyan ito ng atensyon. Kasi marumi ng ilalim dagat dahil maraming basura. So isa sa plano ko dito, mag-program kami ng underwater cleanup. Yun pong ibig ko sabihin na-endorse na itong project na ito sa aming gobyerno. Kaya lang, alam niyo naman, hindi pa sila nakaupo. By July pa sila nakaupo. But sinabi sa akin na iprogramahan daw. So yun ang namin dito. At saka yung mga illegal fishing, yun ang problema eh. Nabiruan na problema yun sa buong Pilipinas, ang illegal fishing. That's why nga mahirap. Mahirap kung pag ang kinokontra mo rito yung mga malalaking malalaking operators. Pangisdaan. Oo. Kaya lang sabi ko sa kanila, kung hindi natin bigyan pa din ito, ano ang ibibigay nating isda sa next generation? Kasi wala na eh. Marami na species, maraming varieties ng isda na wala na. Ibig sabihin, haharap tayo sa wala na makakain. May programa para ng gobyerno food security. Pagkatapos wala ng isda. So yun lang muna. Ayan, salamat. Hindi pa tayo discuss yan eh. Opo. Salamat tayo, Edwin. Yung mga naikwento nyo po, parang kinukwento natin yung mga ginagawa natin, no? Pero may mga nababanggit kayong ilang sagka. Halimbawa, yung sabi ni Marino na naapektuhan ng presyo ng feeds para sa bangus at hindi makapagsimula sa livelihood sa bangus. Yung kina Ate Deli naman ay mataas ang mortality rate pag pag pinaso ang mga pagatpat. Ano sa tingin niyo yung may nabanggit na si Tay Edwin na ilang pwedeng solusyon, halimbawa ilapit sa gobyerno na magkaroon ng underwater cleanup para sa basura sa ilalim ng dagat. Doon naman po sa areas natin sa Eastern Samar, ano yung nakikita nyo po pwede natin gawin para mapagpatuloy yung inyong mga kasalukuyang proyekto, yung mga ongoing ka nga ni Nong Pedro. Sa inyo, Nong Pedro, may mga sagka ba yung inyong ecotour project sa mangrove? Kami rin, kasi dito sa amin kasi sa Maslog, hindi lang matagal, nung pa lang, mabuti yung mayroon nag-sponsor sa amin na ang Jollibee Foundation. Binigyan kami ng 10,000 na 10,000 na pangtanim na bakaw, different variety. Yun, katapos pa lang namin. Yan. Ako naman, ma'am. Yes po. Maraming salamat din sa Jollibee dahil malaking tulong na ibigay nila sa amin. Kasi sa mga pagpapatanim nila ng malawak pa kasi ma'am yung namin, taniman. Oo. Magpatanim ulit sila. Galing Nagbigay po sila ng seedlings. Yes, ma'am. Dito, standby lang muna. Wala pa namang papatanim. Opo. Very good. Yung lang sa nursery namin, nalagaan lang, dinidiligan lang, araw-araw. So, andyan sila sa nursery? Yes, ma'am. May nadalaw po akong nursery noon. Kami ni Edwin sa naman po, bayan ng saan yun, Edwin? Chambery? Chambery, oo. Nasagay. Manapla yun. Manapla pala. Ang ganda ng itsura ng nursery na maraming seedling ng pagatpat at bakhaw. Dito rin sa amin, ma'am. Dito sa amin din. Apo. Marami kaming pagatpat, marami. Lalo na ngayon, season na yun ng pagatpat. Namumunga. Ang problema, may mga previews kami dyan ng ng pagatpat. Kaya lang, kailangan siguro natin ng training kung paano magpatubo niyan. Training kung paano magpatubo. Sa amin dito, ma'am, yung pinananim namin, okay naman. Dahil yung namin, yung ng pagatpat namin dito, tumubo man. Itinanim namin, transplant namin. Rekta sa lupa.
Oo, nasa lupa na, nasa ano, Laging minum area. Opo. Kaya lang, ang Tumutubo, hindi tumutubo. Kaso lang, pag na-transplant na, hindi na tumutubo, hindi na bubuhay. Yung sa amin dito, yung sa amin, Pero buhay konti, naman. nabuhay pero konti lang. Dahil, huwag Kaya mo tatanggalin yung ano, huwag mo tatanggalin doon sa popping bag. Palusutin lang sa ilalim, ano. Binubutasan lang yung ilalim. Oh. Doon, dahil sensitive kasi yung ano pagatpat na ano variety kasi. Yung sa amin nandiyan tumutubo naman. Buhay na buhay. Sige, Ate Delia, Ate Betty, may sasabihin ka po? Yung tungkol sa ano, sa pagatpat. Opo. Yan nga, magkakaroon kami ano dito, yung mga seeds, yung kasi maraming pagatpat dito sa amin. Yan ang problema pag kung paano lalapit siya, kaya ida-direct siya kung gano'n kasi kami ng marami. Yan lang. Lang sa ano daw, nilipat namin sa potting bag, wala na. Unti-unti na sila mamatay. May nagpunta na sa amin dito na taga-Iso Borongan. Opo. Pinag-aaralan yung about pagatpat kung paano magpatobo. Eastern Samar State University, ESU po. Opo. Sige po. At saka yung baka gusto niyo rin subukan yung binanggit ni Nong Pedro na wag alisin sa pot at ibutasan na lang yung ilalim at idiretso sa transplanting area. Pwede po ako makasuggest. Yan, si Tay Edwin. Kasi dati dito sa amin, sa Punta Taytay, although yung beach resort yan, pero mayroong mangrove plantation kami dyan. Kaya lang, ang tawag namin doon is mangrove grower. Kasi pag sinabi mong mangrove grower, iba yun kaysa mangrove planting. Ang mangrove grower, dapat bigyan mo ng 10 seedling ang isang tao o isang membro at siya yung mag-alaga noon. Ibig sabihin, ang mangrove grower, alagaan mo yun para lumaki. Kasi pag mangrove planting, pagkatanom, iiwanan hindi na maalagaan. So, masisira lang yung tanom. Kasi mangrove planting ka lang. Oo, pero kung mangrove grower, ang isang membro, kahit 5 piraso lang ang matutubo sa 10, at least may tumubo. Kaya nga, ang sinabi namin doon sa programa namin is mangrove grower in every member. So, hindi ko naman siya, pero marami ang mga mga bakawan doon sa Punta Taytay. Alam niyo naman, ang Bacolod, hindi siya mas dahil na commercial area, but mayroon kami ritong ganon ng programa noon. Ganun lang, mangrove grower lang po. Dito sa amin, hindi ganon. Kailangan doon, close monitoring din kami sa mga ganyan, mga sensitibo na mga variety. Pag naitanim namin, hindi na yung pinababayaan. Binibisita. Araw-araw yun, mayroon nag-monitor doon. Araw-araw kami nandoon. Ayan po, sa palitan natin, may naisuggest na si Nong Pedro, may naisuggest na rin si Tay Edwin, ganyan. Si Berna po, may itatanong yata o may ipapollow up? Yes po. Sa kinapun naman po, doon po sa mga nabanggit niyo po kanina na may mga problema po tayo pagdating sa feeds. Sa kinapun naman po, ayun, kay Camarino naman po at sa mga kasamahan niya. Kayo naman po, ano naman po sa inyo? Well, sa naman sa Barangay Santa Niña, Kinapundan, ang nangyari po doon, nagkaroon po ako ng parang experiment ng kung paano tutubo yung pagatpat. Ang ginawa ko, naglagay ako ng mosquito net at saka pinagyan ko ng buhangin. Pero ang nangyari, tumubo pero hindi lumaki. Parang pagdating ng mga 3 inches, unti-unting nalalagas yung mga dahon, parang natutuyo. Kaya hindi rin umusad yung na imbento ko. Medyo nahirapan kami kung paano patutubuin yung pagatpat.
dito sa Barangay Santo Niño. Parang ano no, medyo common yung pare-pareho yung ano, o nagkakapareho yung ilang mga challenge. Pero may mga suggestion nga si Mang Pedro at si Tay Edwin pwedeng subukan. Tapos yung sinabi ni Ate Delia na baka pwede tayong magpa-training sa Sino po? mas mas angkop na o mas epektibo na pagtatanim at pag-grow ng mangrove. Sabi nga ni Tay Edwin, may mangrove growing, may mangrove planting, pwedeng gawin, no? Pwedeng i-assign sa mga miyembro. Yun pong, gusto ko pong balikan yung sinabi yan po yung sa Bakawan. Okay tayo sa mangrove, sa Pagatpat at sa Bakawan. Yun pong, meron din po bang mga challenge o mga problema o issue sa illegal fishing katulad nung nabanggit ni Tay Edwin sa Bacolod, sa Negros, sa Eastern Samar, meron din po ba ganong kayong nararanasan o naobserbahan? Wala sa Sa amin. lugar po namin, wala po. Bawal ang illegal fishing. Opo, wala po. Hindi po pwede yan dito sa amin, ma'am, dahil talagang close monitoring yung bantay dagat dito Close sa amin. monitoring. Meron na kami nahuli Galing, dyan. galing. Meron kami nahuli, taga Leyte. Opo. Dyan. Oh. Ongoing pa yung investigation. Opo. Sa inyo, Tay Edwin, alam ko may mga ginagawa kayong paraan at mga advokasya sa illegal fishing. Opo. Kasi alam niyo po 2 times ako nag-handle ng farm sea at saka nag-hid na bantay dagat. So kaya lang noon pa yun, noong 2004 pa yata yun, tagal-tagal na alam niyo naman dito sa Bacolod malakas yung pampolitika, ano yung tawag yun? Kaya mahirap pagka hindi mo, ano ibig sabihin, pagka hindi mo kakulay, kabaro. parang hindi kayo Oo. Kasi color coding dito sa Bacolod. Pero this time, kasi yung nanalo, yung inaanoan kong mayor, so baka mayroon ng mangyayari na na maayos na namin tong namin problema. Malalaki kasing commercial fisher dito So mahirap-hirap din kalabanin ng mga yon. Pagdating kasi ng ewan ko ba, marami akong experience dyan kasi 2 beses ako naghinang pati dagat. So ibig sabihin during sa operation, hindi basta-basta na anuhin mo yung mga taong yon. Pero gumagawa lang kami ng paraan na parang ang apprehension, ang operation namin, pagdating sa apprehension, hindi kami gumagawa ng parang inaano namin yung tao. Pinapakiusapan lang. Kahit na nagmumulta sila, pero may kasama pa rin pakiusap kasi mahirap sa dagat sa laot lalo na paggabi, kung hindi mo kontrolado yung dagat, lalo na kung may maraming pangayaw, mahirap talaga. So, siguro, pag umupo na yung mga bagong opisyalis namin dito, baka mabigyan na kami ng pansin, maayos namin ito ang aming problema sa illegal fishing. Yan si Tay Edwin. Yes po, ayan. So, madami po tayong mga nabanggit na mga problema at possible solutions din po na kinakaharap po natin sa current projects po na pinagkakaabalahan po ng lahat. So, ano naman po yung mga mahalagang natutunan po ninyo bilang leader po sa inyong komunidad at habang din pong pinagpapatuloy po na i-implement po itong mga project na to sa Bakawan po, sa pagtatanim at sa illegal fishing po na advokasya. So siguro po mauna po tayo kay Marino. Actually po dito sa Barangay Santo Niño, honest to goodness, hindi talaga masasabi nating kontrolado na yung mga illegal. Pag nakikita namin na ganun ang ginagawa nila, ay talagang pinagsasabihan namin na dapat ihinto na yung pang-momoto ng mga iba't ibang klase ng mga mangrove species. Kaya yung mga sentinel namin dito ay nahihirapan din. Kasi alam naman natin na sa totoo lang, hindi natin masasabi na kontrolado natin yung isang lugar na yung area. Yung mga membro ng ating komunidad ay hindi magkukooperar. Yun ang inaano namin, nakikiusap namin sa
barangay council na dapat tulungan din kami kung paano namin itong masusumpo yung mga illegal cutters ng aming mga mangrove area. So siguro, yun ang maano ko lang, na-share. Yun po, napaka-importante po no, connection po sa ating mga barangay councils kasi sila po ang lowest unit po ng ating local government, but at the same time, sila po ang nakakaalam at sila po ang ating madudulugan pagdating po sa mga ganong bagay sa komunidad. At maraming salamat po, Kamarino, sa pag-share niyo po sa amin yan. Yun po yung una, natutunan niya po bilang leader ay dapat kumonekta. Kailangan lang nating lumapit at magkaroon ng relasyon sa kanila para mapakinggan nila ang boses ng komunidad. Ayan, thank you po. Kilala naman po, kila Ka Pedro at kay Lolita. Dito naman ma'am sa amin, sa Maslog, wala kaming problema. Parte sa ng bakaw, protection. Dahil yung mga tao kasi dito sa amin, aware na yon noong magdaan yung Yolanda sa amin. Kaya, at saka ako, nung mag-assume ako sa president itong 2006, itong organisasyon, talagang close monitoring ako sa mga sa mga mangrove na pinaalam sa mga tao, sa komunidad dito sa amin na ang mangrove hindi dapat putulin dahil life yun. Buhay natin yun. Kaya parati akong nagkakaroon ng public address dito sa aming barangay. Sa awa ng Diyos, dahil yung mga tao, agar naman, walang illegal na dito. At saka, binibigyan ko ng penalidad. Yung halimbawa, marami ako ditong nahuli noon, nagpuputol. Yun, pinakakiusapan ko as mamamayan na parang wag mo nang ulitin. Pag hindi ka sumunod sa amin, may kalalagyan ka. Ang aking obserbasyon naman, ma'am, wala nang may mga sentinel na dito. Dahil lagi silang nagpapatrol. Wala nang nag-illegal dahil takot sila sa penalidad. May mga fine naman kung mahuli sila o di kaya. May mga hotline naman yung chief of police namin. Minibigyan kami ng mga hotline number nila. Di madali lang sila mahuli. Kaya wala na. At kaming nakikita nagpuputol ng bakaw. Mangrove. Ayan, maraming salamat po. And maganda po yung nabanggit nyo kasi po wala po kayong problema. Ibig sabihin po, ang pagiging leader nyo po sa komunidad ninyo ay na-spread nyo po yung awareness sa inyong mga kababayan at mga sa komunidad. Ang importansya ng pagkakaroon ng bakawan at protektahan ito ay for long term para sa inyo din po sa kapakanan po ng bawat isa na nasa malapit sa coastal areas po ninyo at hindi lang po sa kundi sa livelihood at the same time sa inyong production po. Kaya maraming salamat po. Yes, so po. Pinaka-importante sa lahat. Ayan. Ano naman po, Naidelia at Naibetty. Dito, ma'am. Dito po, ma'am, sa amin, nung kami ang nagbabantay ng mga mangrove, hindi naman talaga nagpuputol yung mga tao dito kasi nagbabawal talaga, alam ng mga tao yan. Lalo na ngayon na may mga sentinels kami na nagro-roving, saka mayroon din kami bantay dagat from LGU. Kaya nababantayan yung mga mangroves namin. Wala namang problema sa amin. Walang nag-i-illegal. Kasi nagkakaisa yung mga tao, pati yung mga barangay officials, minsan nag-roving din sila. Credit po kami sa LGU kasi yung namin, yung asosasyon, accredited sa LGU at sa KBLGU po. Kaya natutulungan kami nila.
Ayan, may dalawa po akong nakuha sa inyo pong nabanggit at na-share. Una po ay nagkakaisa ang lahat. Napakasarap pong pakinggan yung word na yan at congrats po at masaya po kami na nagkakaisa po ang buong komunidad tulad din po ng kaila Ka Pedro at Naita kanina. And pangalawa po is yung accredited yung organization po ninyo. Kasi importante po yun para po for the record, para tulungan po kayo ng ating gobyerno. Kailangan po Lahat naman dito, accredited. ma'am. Kahit yung sa amin dito, lahat kami may accreditation. Yan. Very good po. Napaka-importante po niyan. At Tay Edwin, yun po si Berna na pinakabata po sa atin dito lahat eh. Ang gusto niyang malaman sa inyo, Tay Edwin, ay sa inyong dekada ng pagsaserbisyo bilang isang leader komunidad. Meron po ano pong isa o dalawang natutunan ninyo bilang leader komunidad na kaugnay ng ating pagpoprotekta sa ating karagatan? Mga natutunan niyo po. Alam niyo po, siguro parang sa edad ko na 79 daw, 63 na po ako sa dagat eh. Senior na ako sa dagat lang yun. Continue pa ako nagpangisda. Isang araw lang yun, nandun ako sa dagat eh. Ibig sabihin, sa mga experience lang, marami. Yun na nga, pag sinabi ko sa mga kasama ko rito na ang dagat, diyan tayo kumukuha ng ating kinabubuhay sa ating pamilya, sa bawat pamilya natin. Isa lang yung masasabi ko, marami tayong batas, pero hindi naman ito pinapatupad ng ating gobyerno. Kaya tayo na lang ang gumawa ng paraan kung saan tayo makita ng ating gobyerno. Kaya lang, minsan, alam niyo naman, sa pampolitika ng sistema, maraming diyan, maraming, ibig sabihin, parang may mga balakid ba na kung anong gusto namin ng mga maliliit na mangingisda, parang may humaharang doon sa itaas na minsan hindi namin kaya. Dahil mayroong pira eh. Pero sa ngayon, yun ang inaano ng mga membro namin dito na kung maprogramahan natin ang dagat para ma-counter natin yung illegal fishing. Kasi yung constitution natin ang sinabi dyan. May tatlong bagay lang sa constitution. The state, sabi dyan, the state shall protect, conserve, and develop our resources. Ibig sabihin, kailangan natin mayroong protection, mayroong development, mayroon conservation. Wala naman tayo conserve dahil sira ang dagat natin eh. Sa ngayon, mayroon kami pinapiraparar dito na artificial reef yun. Matagal na isa ako sa designer noon, matagal na hindi na deploy yun sa dagat. Kaya lang, last time sinabi ko yun, na dapat deploy yun para ma-minimize ang ating illegal fishing. So siguro, pagka upo ng mga office namin, yan ang gagawin ko agad. Yun ang unahin ko. Thank you, Tay Edwin. Words of wisdom, no? ng isang mahigit 6 na dekada sa kilusang mangingisda. Grabe, Tay Edwin. And going strong. Yes. Yan, how to be you po. Ito po, meron akong special na na hiling na tanong sa ating mga kasamang kababaihang mangingisda. Meron po ba kayong mga concerns bilang kababaihan na pumapalaot, nangingisda, kasama sa pangisdaan mula paghahanda ng bangka hanggang pagbebenta ng huli? Ano po ang inyong mga concerns o nais ipahayag bilang kababaihang mangingisda? Special question ko po kina Nay Lolita, Ate Delia, Ate Betty. Kami po, ma'am, gusto namin magkaroon ng
Kasi yung iba sa amin hindi marunong maglumangoy. Yung akin naman, ma'am, yung concern ng kababaihan, yung napapansin ko, para hindi na maglalako yung mga kababaihan dito, mga huli ng mga asawa nila, magkaroon kami ng peace landing dito sa barangay namin. Parang merkado. Ano ba yung merkado ba yung tawag yun? Talipapa. Para di na magsosodoy, maglalako, pati bata, mga nanay, ganun. Nahirapan tuloy sila. Opo. So mula po skill ng paglangoy. Pero sina Ate Delia po yata ay paglangoy. po. Yung mga babae dito, yung iba marunong maglangoy. Opo. Yung iba, si Ate Delia nga ata, sabi niya marunong siya. Marunong maglangoy yan. Yeah. Pero baka yung iba, kailangang mag-aral na at matutong lumangoy, lalo na paglalang. Sa dagat yung ano natin, destino. Opo. Tapos, yung binanggit niyo, Ate Lolita, na merkado para sa mahuhuling isda. Ano? Para hindi na ilalako ng mga kababaihan, mga asawa nila. Opo. Yeah. Kung dapat ng talipapa o fish landing naman nagtawag dyan. Fish landing board. Sige po. Thank you sa extra special na tanong na yan. Ikaw, Burns, meron ka pang gustong malaman mula sa ating mga ate at kuya at nanay at tatay? Lahat na po ng edad, no? Ano po, dagdag ko lang din po kasi parang parang habang pinapakinggan ko po ang yung mga kwento, mga karanasan at lahat-lahat, parang nasa ko lang po, nakuha ko po is kapag natututo ang isa, natututo ang komunidad. So, yung kaalaman nyo po ay may epekto sa pamilya nyo, sa kabuhayan nyo, sa karagatan, sa kapwa nyo po mangingisda. So, napaka-importante po niya na kuha ko yun, coming from you, sa inyong lahat po. Maraming salamat po sa lahat po ng mga kwento nyo. And meron pa po kaming tanong pa dito at itatanong ko na rin po. Ano po sa tingin ninyo yung mga tutulong pa po sa inyo para po ipagpatuloy yung mga projects or yung mga ginagawa nyo po ngayon sa mahabang panahon? So, thinking about the sustainability po, kasi yung tema din po natin is sustaining what sustain us. So, ano po kaya yung sa tingin nyo pong makakatulong sa inyo para po mapagpatuloy pa to? Na hindi lang to hanggang bukas, hanggang next month, hanggang next year, kundi sustainability of the project po, lahat po ng ginagawa ninyo. Mahabang panahon. Yeah. Opo. Pan-long term. Yung mga... Kasi ma'am, dito sa amin, kung talagang aasa lang tayo sa pundo ng gobyerno, talagang kulang. Kailangan ma'am, mayroon din mga alternative na or mayroon pagkukunan. Pag umasa lang tayo sa gobyerno ma'am dahil mali talaga yung pundo ng gobyerno. Minsan, hindi napapansin yung katulad sa amin na mga PO na gumagawa. Kami nga gumagawa kami without pay. Hindi na kami umasa ng gobyerno. Kaya, patuloy ko lang. Sabi ko nga, win or loss, okay lang sa amin. Basta't importante, nakatulong kami sa komunidad. At kung mayroon tutulong yun, ang inaano naman. Katulad ng Jollibee. Maraming salamat sa Jollibee dahil lagi sponsor sa amin. At saka binigyan kami ng konting halaga na bubuhay ng membros. Yun. Maraming salamat din sa mga tumutulong sa amin. At sa kasali, hindi kami mag-atubili na pagtanggap kung sa kasali may tumulong sa amin dahil kami talaga dito, simula ng akong maging presidente nitong asosasyon namin, kahit kami walang mga sahod, gumagawa kami ng kabubuti ng komunidad. Ng asosasyon. Kung umasa lang kami sa gobyerno, yung namin, yung mangrove area namin, panot yun.
Hindi katulad ngayon, hindi kung makikita niyo yung mangrove namin dito, malago na. At saka nung ng Yolanda, pagkatapos ng Yolanda, kita yung buong mundo. Kita yung Pacific Ocean dito sa amin sa barangay namin dahil nasa coastal area kami. Kita-kitaan yun. Pero sa ngayon, malago na talaga yun. Healthy na yung mga namin, bakawan dito. Yun lang po. Kayo po, Naidelia. Kung sa amin lang po, ma'am, ang gusto namin magkaano kami ng processing. Kasi may mga naman kami. Marami kaming shares dito sa amin. Yung tinatawag dito na tangali. Yun. Gusto namin magkaroon ng processing project namin dito. Yung DSW, DSLP, may bigay po sa amin na magbibigay sila sa amin ng another bunuan po, Escoral. Kaya inaalagaan namin yung mga bigay sa amin na livelihood, naalagaan namin. Kaya kung may nakakakita na mga ahensya na gano'n, nagbibigay sila sa amin. Nakikita naman nila na inaalagaan namin yung bigay sa amin. Ako po. Meron na akong ihabilin. Okay. Kasi po dito, parang nakalimutan natin, yung ginagawa ko dito, lalo na kung bumisita ako sa mga area ng aming mga POs, hindi pwede na hindi ko isama yung mga youth. Kasi gusto ko, mayroon din participation sa kanila para malaman nila kung anong ginagawa namin. Kailangan po yung youth. Kaya nga, yung minsan problema lang sa barangay, pero inaano ko sila, inimita ko, dapat umatin kayo para maintindihan nyo kung anong ginagawa namin. Sabi ko, matanda na kami. Dapat may naintindihan kayo kahit konti, kahit na nag-aaral kayo, para mailagay din sa isipin nyo na sa darating henerasyon, mayroon kayo alam, mayroon kayo naintindihan, mayroon kayo makuha ng mga experience namin para maituro din ninyo. Kung minsan yung youth natin, nakalimutan natin. Kaya ang ginagawa ko rito, na nag-organize ako, even na yung babae ng mga youth. Gusto ko may experience nila na may alam sila pati sa dagat. Kasi kung hindi mo sila tuturuan, hindi mo ipaalam sa kanila, baliwala na sa kanila yung ginagawa natin. So dapat, yung mga youth natin, isali natin kahit 3 o 4 ang mga opisyal nila ang makasali sa pinag-usapan ng mga organisasyon. Dapat lang yun kasi kung hindi, wala silang kaalam-alam. Ano ang magiging interes sa kanila? Posible, minsan nga, mayroong tanong sa akin ang gusto ng nanay, ng tatay, sinabi sa mga anak, anak, mag-aral ka mabuti. Huwag mong gayahin kami na naghihirap kami. Ang problema, kung mag-aral sila at mag-professional, sino mananaga, sino mangisda? Sino mag-upa? Kasi pinaaral mo lahat, wala na mag-uma. Yung problema natin. So dapat, kung may anak silang 3, yung isa, isali mo talaga sa dagat. Isali mo talaga para makaintindi siya. Para ma-experience siya, ano ba yung dagat? Ano ba yung ginagawa natin? Dapat kailangan yung mga youth natin. Yun ang siguro, mas importante, yung may youth tayo, may mga batang-bata, para sa ila pag-isip na pagdating ng panahon, sila naman Sila naman sila ang sasabak sa ginagawa natin. So kung hindi natin sila tuturuan, hindi natin sila isali, ano mangyayari? Wala. Yung dagat natin, mapabayaan na yun. Siguro diyan lang muna para okay lang ba yun? Yes po, okay po. Kasi po yun din po talaga ang focus po ng Senior City Kwentuhan, yung tinatawag po na adult learning education para po sa lahat, para mapalawak pa po yung kaalaman sa kabuhayan, sa kalikasan, kalusugan at sa kinabukasan po sa mga susunod na henerasyon. So, yung mga natutunan nyo po na mga binahagi nyo pong kaalaman sa amin ay mahalaga po yun. Kasi hindi lang naman po sa libro ang basehan ng talino, kundi galing po yun sa mga karanasan ninyo. Kaya po,
Kailangan talagang may youth. Kaya nandito rin po ako. Representing the youth. Ayan po. Maraming salamat po, Ka Edwin. And kay Ka Marino naman po at sa kasama na po natin si Ka Alfredo at yung isa pa po. Ano naman po ang inyong sa tingin niyo pong tulong para po pagpatuloy po yung ginagawa po ninyo sa mahabang panahon? Para naman sa akin, sa aming asosasyon, sa ngayon ko lang sinabi ni Edwin na dapat talaga yung ay naka-involve. Kasi alam naman natin na yung edad natin hindi naman makakong ipasulong. Dapat may susunod na yung leader din para magkaroon sustainability yung mga yun talaga ay napakalaga sa Nag-agree naman po sa sinabi niya, nag-agree naman si Marino na kabataan, ano, lalo na sa loob ng organisasyon na magkaroon ng susunod na mga leader sana na matututo sa inyo na nauna na, no, at nandito ngayon at nagpapalakas ng inyong mga organisasyon. Choppy lang po talaga, Ka Marino, pero gets namin yung inyong gustong sabihin. Yan. Sige po. Ay, kasama din po natin dito si Sir Edwin na Area Manager po ng PRRM sa Negros Occidental. Baka po may ilan siyang mga salita na gustong ibahagi sa atin matapos nating marinig ang isa't isa, no? Mga karanasan ninyo sa inyong mga gawain bilang leader sa pangisdaan. Edwin, meron ka bang gustong ibahagi? Yeah, okay. So, yun, may training tayo sa advocacy communications kahapon, no? So at yung nag-attend ng mga PO leaders mula sa tatlong LGU, so strengthen, no, yung kanilang mga capacity para paano mag-advocate ng kanilang mga rights. Same time, i-promote yung mga issues nila, no, labi na sa LGU. Same time, partly talakay rin namin doon yung tungkol sa kilometer municipal water, no, yung yun na ngayon na Supreme Court, no, na may yung recent ruling na natin, no, mananagat natin na issue yan, no, kasi mag-open, no, municipal water sa pagpasok ng mga commercial fisher na sumusod din DPT, no? So, yung kahit Tatay Edwin at mga ibatang nito sa Panika nagsasabi na kung continue yung problema, talaga ng malaking problema sa mga maliliit ng mananagat sa Pilipinas. No? So, yun. Isa pa, yung ni Tatay, may problema pa rin dito, no, yung may pending applications, no, ng tinatawag natin coastal, no, coastal at marine mining, no, dito sa Negros at sa Panay Island, no, at pending malaki 17 na mga malalaking coastal at marine mining projects. So ito rin yung tayo sa PRRM at din yung mga partner POs natin under sa Alliance, no? Nagtayo kami kasi ng yung NAMA, yung Negros Anti-Mining Alliance, para i-work out na at least, no, i-protesta, no, yung mga ganitong klaseng mga hindi magandang mga proyekto na talaga sisirain, no, yung ating coastal at marine area. So yun ang isang target rin ng mga tama natin sa small fishers at si Tatay Edwin, no, very active yan. Of course, yan ang siguro muna yung mga no, kahit naghintay rin kami ng darating na Hulyo kasi yun na rin yung Chimpo, no, napapasok yung mga bagong pamalaan, labi na sa iba't ibang issues,
At doon, no, paano na rin tayo, no, may mga initial na plano, paano ipalakasin, no, yung pag-engage para i-push yung tinatawag natin yung demokratiko at sustenido na pag-isdaan or DSF. So yun, hopefully ang mga campaigns natin maging more effective, no, labi na sa pagpatigil ng illegal fishing, at the same time yung sa pagpatigil rin, no, ng mga plano na magdagdag ng pagminas sa dagat, no. Of course, last pala, Kai, yes po. Next week, no, sa June 27, although nandiyan kami sa Manila, may malaking mass action dito, no, yung mga kasama natin kasi June ngayon di ba? So mag-end na yung environmental month. So may may mobilization, may rally, parang tawag dito yung March for Good Governance and Environmental Justice, no? Wow. So ang mga issues na we are bannering, no, part yun ng yung pag-oppose sa mining sa dagat, at of course yung 15 kilometers, no, yung atin ito, no, na dapat continuing rin yung kampanya na mabalik talaga sa mga small fishers. Okay. Lang priority rights, no, over sa 15 kilometers na municipal water. So yun ang guro muna, no? So salamat mga kasama. Thank you din, Edwin. Yan po si Edwin, no? Kasama ni Tay Edwin sa Negros Occidental na nagpapalakas ng mga lokal na grupo, asosasyon at federasyon ng mga maliliit na mangingisda. So alam ko marami pa po tayong kwentuhan na pwedeng ibahagi sa isa't isa. Pwede po tayong mag-part 2 ng episode na ito. So dito po natin tapusin ang ating episode ng Senior City Kwentuhan. Berna? Yes po, maraming salamat po kay Nay Delia, kay Nay Betty, kay Ka Marino, kay Ka Pedro, kay Nay Lolita, kay Ka Eduardo, at kay Sir Edwin din. Ayan, maraming po salamat po sa Thank you po. lahat. Yes. Po. Marami po akong notes sa mga po sinabi ninyo at naibahagi sa amin ni Berna. Praying po and supporting po sa lahat po ng mga nabanggit niyo po na magiging tulong po para po maging sustainable po yung mga projects at ginagawa niyo po ngayon, na makahanap po kayo ng kasangga para po mapagpatuloy pa to ng mahabang panahon. And for the next episode po ng ating Senior City ay to celebrate naman po ang World Day to Combat Desertification and Drought, or yung nasa UNCCD po natin, and this is to restore the land and unlock the opportunities po for the SDG 15 natin na Life on Land. Yeah, Life on Land. Yes po. So mula po sa karagatan ngayong linggo, at sa next week naman po ay sa kalupaan ang ating episode. Yeah. Salamat po sa inyong pagdalo at pagbahagi sa amin ng inyong mga karanasan. Thank you po. Thank you, Edwin.